Ito na yung ating pag-uusapan ngayon. Makinig mabuti ha. Baka mamaya, lalo na po yung mga DDS, mga Duterte supporters, makinig kayong mabuti sa topic at ipinapaliwanag. Mahirap ko yung hindi pa nyo alam ang topic, wala kayong idea sa topic, biglang nagko-comment kayong negative at troll ang dating, baser ang dating. Ano po? Makinig na mabuti. Vice President Sara, meron nga bang sakit? So, tinatanong lang po. Kasi meron pong mga pinanghuhugutan ng ating tanong. Kung yung mga gunita, nag-viral na po sa social media, si Atty. Kapunan, Kapunan tuloy, tama. Atty. Kapunan yata yun, tama. Atty. Kapunan, Montulfo, veteranong broadcast journalist. Kaibigan-kaibigan niya ng mga Duterte. Si Montulfo, lalo na po yung matandang Duterte, kaibigan-kaibigan niya. Sila yung nagdududa at nagtatanong. Actually, yung statement ni Tulfo, parang sigurado na siya. Ako naman, nagtatanong tayo. Alam niyo bakit? Kasi ang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal at posisyon sa pamahalaan. In case na may mangyari, huwag naman sana, sa ating Pangulo, uupo, magte-take over na presidente ang Vice President. Ganun pong kasensitive ang posisyon. Under 1987 Constitution. So inuulit ko, huwag naman sana mangyari. Nagkaroon ng problema ang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ang siyang magte-take over. Halimbawa, ang Pangulo ay nagkaroon ng sakit na hindi na kaya magtrabaho, o kaya isang Pangulo ay nag-resign sa kung anong dahilan, o kaya ang Pangulo ay nagkaroon ng biglang malaking problema na hindi gusto mangyari nating lahat. Yan. Ang Vice President po ang magte-take over sa ilalim ng saligang batas. Kaya ngayon, ako'y nagtatanong, Vice President Sara, meron nga bang sakit? So mahalaga pong malaman ng taong bayan, healthy ba? Hindi ko sinasabing siya ay may sakit. Tinatanong ko lang. Okay? Magkaiba po kasi yung paratang kaysa tanong. Yung mga DDS, Duterte camp, binabansagan nila si Pangulong Marcos daw ay bangag, gumagamit ng drugs. Ako sa sinyan, paratang yan. So kailangan kayo magkaroon ng pagpapatunay kung totoo yung inyong paratang. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng sa Pangulo magagaling ang ebidensya para sa inyo. Hindi. Kayo ang nagpaparatang, kayo ang nagbibintang, kayo ang magpatunay. Ito naman, ang akin, bilang mamamahayag at political vlogger, tanong lang akin. Meron bang sakit ang Vice President? So nagtatanong ako, hindi ako nag-aakusa. Malinaw Maging matalino sa topic at pinag-uusapan para hindi nakakatawa ang comment ng mga iba, lalo na yung DDS. Nagtatanong ako, hindi ako nagpaparatang. Kaya wala akong karapatang mag-produce ng ebidensya. Hindi ko obligasyon mag-produce ng ebidensya kasi nagtatanong lang ako. Iba ang tanong kaysa paratang. Naintindihan nyo? At iyon nga po talaga ang magandang itanong dito kay VP Sara. Siya po ba ay capable pa of being the Vice President? Kasi kahit na po siya spare tire, alam naman natin na si PBBM ay malusog, masigla at nagtatrabaho, kumikilos para sa ating bayan. Kitang-kita natin, hindi kailangan ng mga hair follicle drug test, hindi kailangan ng mga kung ano-anong test para malaman kung masigla or nasa magandang pangangatawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong si VP Sara, kailangan nating tanungin kung siya ba'y may sakit dahil nga po wala naman na siyang ibang ginagawa kung hindi pamumulitika. Wala na siyang ibang nasasabi kung hindi paninira at pamumulitika mula sa kanyang bibig. 'Di ba? Kasi ang ating presidente, nakikita natin kumikilos, nagtatrabaho kahit na nangangampanya. Pero si Sara Duterte, hindi na 'to nagtatrabaho. Yun ang advantage ng pagiging vice-presidente ni Sara. Hindi niya kailangang magtrabaho Ginagawa niyang advantage yun. Mando lang siya ng mando, utos lang siya ng utos. Hindi siya ang mismong kumikilos para sa ating mga Pilipino. Para sa ating mga mamamayan. Ang inuuna ni Sara lagi ay pamumulitika. Nakikita ko yung mga sorte na kanyang pinupuntahan sa iba't ibang panig ng bansa. Alam nyo, kahit LGU, kahit mismong LGU issue sa probinsya, naku po, talagang siya ay parang nagiging attack dog. Nagiging attack dog. Talaga sabi ko, ba't ganito si Sara? Ba't ganito siya? Ba't nagpapakababa siya?
from being a vice president, national ang hawak niya, aba pati issue po sa sa mga LGU at issue sa probinsya talagang pinapatulan niya. Grabe. Grabe talaga si Sara. Talagang iniikot niya ang buong Pilipinas para po pag-away-awayin ang mga Pilipino, ang mga politiko. Hindi siya para talaga sa pagkakaisa like PBBM na ginagawa niya, sinisinop niya ang mga tao na mapagkakatiwalaan at ang tao na mayroon pong pagmamahal sa bayan. Kaya sabi ko, malabong malabo talaga na may sakit si PBBM. Si Sara ang mas dapat nating tanungin kung may sakit ba siya. Nabanggit ko po sa isa kong vlog na yung tawag sa amin kapag may ganyan pong parang lulukreng-lukreng, aning. So ito bang si Sara Duterte ay naaaning na dahil sa dami ng problema na kinakaharap ng kanyang pamilya? Tatay niya ay nakakulong, kapatid niya ay nasangkot sa Jumbagan issue at bentahan ng tilapia issue. At siya ay nahaharap po sa matinding hamon ng kanyang buhay at kanyang pagiging bilang vice-presidente. Impeachment trial naman ang kinakaharap niya. Si Baste may kinakaharap din na problema dahil nga pwede siyang matalo doon sa Davao City dahil po wala na ang kanilang ama. Diba? So malalaman natin kung ang Davao ba ipipiliin pa rin ang mga Duterte over this issue. Kapag po nangyari yan at nanalo po ang mga Duterte sa Davao City, hindi na natin sila masisisi. Bakit? Talagang sila po ay nalaso na ang kaisipan. Kahit na may mga ebidensya nang nakikita, merong mga video na pinapakita, merong pong mga kasulatan, datos na pinapakita, ang mga tao laban sa Duterte ay sasabihin pa rin po nila, Duterte lang sa kalam, Duterte lang ang mananalo sa Davao City. So, ang tanong natin, may sakit ba talaga si Sara Duterte? Pwede naman siya sumama magpa-check up with Nino Barsaga. Vice President Sara Duterte, meron nga bang sakit? Tanong lang po natin. Kasi nga si Atty. Kapunan at saka si Montulfo na si Kapunan, veteranong lawyer. Si Montulfo, veteranong broadcast journalist. Manunulat po talaga yan. Personal na kaibigan niya ng mga Duterte. Sila yung nagsasabi at nagdududa na parang may sakit si Sara Duterte sa mga statement. Kasi ang kanyang mga statement, katulad ng ginawa niya sa Maynila, may hawak na apple habang nag-i-speech doon sa harap ng rally. Tinawagan yung anak o yung kalaban sa politika ni Congressman Choa. Ibinigay yung apple. O itong apple na ito, isaksak mo sa bunganga ni Choa hanggang sa mamatay. Isipin mo, statement ba yan ng pangalawang pangulo ng bansa? Yung kanyang pag-uutos, no joke. Nakuhanin daw ang buhay ng Pangulo, First Lady, at Speaker of the House. Yung ba'y normal? Hindi. Nakakaduda yun. Kung normal ang pag-iisip. Ano pa? Yung kanyang attitude sa Kongreso, sa mga hearing. Tinatanong lang siya kung saan ginamit ang kanyang pera. Yung perang ibinigay ng Kongreso, in aid of legislation, oversight function, ang trabaho ng Kongreso, tinatarayan ang mga congressman. Ibang-ibang attitude, ibang-iba ang galaw. So kaya ako nagtatanong, meron nga bang sakit? Totoo ba yung sinasabi ni Montulfo na ang tingin niya at sinasabi niya may problema sa pag-iisip ang pangalawang pangulo? Ang sabi naman ni Kapunan, kapag kaganyan ang mga style ng isang tao, may problema yan. Dapat check up yan. At kaya ko napapag-usapan, ulitin ko yung sinabi ko kanina doon sa huli na nanonood, pangalawang pangulo yan. In case na magkaroon ng problema ang pangulo, ang pangalawang pangulo ang mag-take over sa posisyon. Huwag naman sanang mangyari. Pero yun po yung nasa batas eh. Sa ayaw at sa gusto natin, ang pangalawang pangulo ang mag-take over, ang magiging pangulo kapag nag-resign or nagkasakit o anumang naging problema ng isang sitting president. Yan po yung nasa saligang batas. Kaya mahalaga, malaman ng tao kung healthy, normal ba ang pag-iisip, normal ba ang kalusugan, ng pangalawang pangulo. So, nagtatanong lang tayo, ulitin ko, iba yung tanong kaysa paratang o akusasyon or bintang. Okay? Kayong mga Duterte at DDS, ang akusasyon, paratang at bintang nyo, si Pangulong Marcos ay bangag. Patunayan nyo. Hindi pwedeng ang Pangulo mag-produce ng ebidensya laban sa kanya. Dahil kayo nagpaparatang,
Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Common sense. Kayo ang magpatunay. Parang sa korte, pag nag-file ka ng kaso, kayo magpatunay kung totoo yung kaso mo. Ganun po yun. Ito, ang tanong ang akin, tanong lang. Kaya wala akong obligasyon, ulitin ko, na mag-produce ng ebidensya. Nagtatanong lang tayo. Base dun sa mga statement ng abogado at saka ni mamamahayag na si Tulfo. Mon Tulfo, may sakit nga ba ang pangalawang Pangulo? Nasa inyo po. Maaaring magtanong din kayo, pero magtanong lang tayo. Kasi yun lang, hindi natin alam eh. Personal po yan, pero dahil nakataya ang posisyon. Ganun po yan eh. Sa isang public official, elected, appointed, career official, hindi pwedeng itago ang tunay na kalagayan sa kaisipan. Ang kaisipan ba nito normal? Ang kalusugan ba nito normal? Actually, nasa saligang batas yan. Mandatory na kailang iparating sa taong bayan kung healthy ang mga matataas na opisyalis ng pamahalaan. Sila yung gagawa nun. Kaya nga tayo nagtatanong. Kaya dapat tanggapin nila itong constructive. Tanong lang ito, kung gusto nilang patunayan na healthy sila, ay di mas maganda. Magpa-check up sila. Okay? Ngayon, kung ayaw nilang magpa-check up, ayaw nilang sagutin at ayaw nilang gawin, ang tanong, abay nasa kanila na yun. Bahala na ang taong bayan. Ang mahalaga ay alam ng taong bayan ano ang karapatan, obligasyon ng mga nasa gobyerno. At ano ang kapangyarihan ng saligang batas. At ano din ang dapat malaman at kapangyarihan ng taong bayan. Malaman ang tunay na kalagayan ng mga nasa pamahalaan. Kasi sila yung maghahawak ng kapangyarihan. Naghahawak na. Sila yung gumagastos ng ating pera. Sila yung ating pinagkalooban ng mga pansamantalang posisyon. Kaya pag may nagtatanong, dapat nilang sagutin. Nasa kanila kung sasagutin o hindi. Pero kung kayo nagpaparatang, kayo ang mag-produce ng ebidensya at pagpapatunay. Di ba? Yun lang ho. Okay? So, kayo ba ay nagtatanong din? Kayo ba ay nagdududa rin? Kayo mga followers, viewers ng Mike Abe Opinion at MA Pinoy TV, kayo ba ay nagtatanong din? Nagdududa rin ba kayo sa attitude, body language, mga statement at kung ano-ano na meron bang sakit? Meron bang problema ang pangkalusugan? May problema bang sa isyong kaisipan? Ang pangalawang Pangulo ng bansa. Ayan. Okay? Sige. Sunod na pag-usapan natin, eto na. Eto ba, mas maraming lawyer ang nagsasabi. Yan o. Mas madami po ngayon ng mga abogado nagsasabi, mabigat yung kaso ni Sara sa impeachment, malamang daw makonvict ito, kaya dapat daw ay kanyang harapin. Kasi lagi sinasabi ni Sara, confidence kami. Confidence daw kanilang mga abogado at sila na kaya niyang lusutan. So, overconfidence. Pero hindi gano'n kasi mabigat po. Betrayal of public trust. Mabigat yan. So, ang marami mga abogado, eksperto sa constitution, eksperto sa political at impeachment trial, mabigat yung mga ebidensya, kaya dapat ipaghandaan ni Sara Duterte. Okay? Huwag silang mag-relax. Mabigat ang mga ebidensya. Graft in corruption, at marami pang iba. 7 article of impeachment kasi yun. Ayan o, sinasabi ng mga abogado ngayon. Kung naniniwala kayo, nasa inyo yan. Kung hindi, bahala kayo. Lalo na po yung mga DDS. Okay. Ito, isa pa ito, talaga naman. No? Pagpapaimbestiga sa prime water na pag-aari ng mga bilyar, pamumuliti ka lang daw. Grabe. Bakit puro pamumuliti ka? Yun pong mga gobernador, consumer ng prime water, hindi naman ho sila namumulitika eh. Sila ay nagrereklamo at nagsasabi ng totoo, walang supply ng tubig. Mas mahaba ang araw at oras na walang supply kaysa may supply ng prime water. Pangalawa, may supply minsan pero hindi daw malinis ang tubig. Ay dekada na pong problema ito. So, lehitimong business ito ng mga bilyar. At nakakabit dyan ay itong si Camille Villar na kandidato ng mga bilyar. Dahil itinaas at sinusuportahan ni Vice President Sara. Ang sinasabi ni Sara, lahat daw pamumuliti ka lang. Pamumuliti ka ba? Pagka nag-iimbestiga ang iniimbestiga ng gobyerno at ipinapatupad ang Consumer Act, Consumer Law, para proteksyonan ang consumer,
ng tubig na walang supply pero kompleto ang bayad? Pamumulitika ba yun? Na-spoiled itong prime water at mga bilyar sa panahon ni Duterte. Lumakas ang kanyang negosyo, pero ang problema ganito. Under Marcos administration, lumabas na yung katotohanan at matagal naman problema na ang prime water talaga ipalpak ang serbisyo. Hindi nakapagsusupply ng tubig ng 24 na oras araw-araw, 7 days a week, 365 days a year ng normal ang tubig, supply at malinis. Hindi pa nangyayari yun. Maraming reklamo, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa Luzon. So hindi yan politika dahil ang complainant, consumer na Pilipino. Mga gobernador, local official, dahil nararamdaman nila, nakikita nila ang kanilang mamamayan. Bakit sasabihin ni Sara? Puro politically motivated daw, politika lang ito dahil in-endorse daw niya si Camille. Ano kinalaman ng endorsement mo? Para yung issue ng kay Pulong Duterte. Again, nagsalita si Sara kahapon. Politika na naman daw yun. Pinupolitika lang si Pulong. Samantalang ang linaw-linaw doon sa video. Nanggugulpi si Pulong. Nang nakaamba yung kanyang panaksak. Tapos pinalo ng ulo niya, yung ulo din ng bugaw. Anong dahilan doon? Hindi niya nagustuhan doon sa mga babaeng isinupply? O namamahalan siya doon sa babaeng isinupply? Or kung ano man ang problema, bakit kailangan niyang tangkaang saksaking ganon at bugbugin yung lalaki sa video? Ang video yan, nakuha ng bar. Meron CCTV ang bar, kaya nakuha yung actual na nangyari. Noong February lang yan. Sabi ni Pulong, nandun sa The Hague, sa Netherlands, sabi niya, luma na daw. Anong luma? February lang eh. Ngayon sasabihin ni Sara Duterte, paninira lang daw. Paano paninira? May complainant. Parang prime water. Ang mga biktima ng prime water, complainant, nagrereklamo. Kaya nag-iimbestiga ang gobyerno through LOA, Office of the President. Ngayon, yung binugbog ni Pulong Duterte, nagreklamo na rin, nag-file na rin ng kaso. Physical injury yata, basta nag-file na ho ng kaso sa Department of Justice. Oh, yun ang rule of law, proseso. Tapos ngayon sasabihin mo, pamumuliti ka. Yung kapatid mo naghanap ng mga babae, tapos hindi yata nagustuhan yung babae at kung ano man dahilan, biglang bubugbugin na lang. Yung mama na walang kinalaman, kung sino man yung mamang yun, kung yun yung sinasabing may kinalaman doon sa mga babaeng dala-dala doon sa club. Oh, lahat na lang idinudugtong nyo sa politika. Binabaliwala nyo yung mahihirap na complainant. Masang Pilipino na complainant. Pag ang mga mahirap at pangkaraniwang tao ay nagreklamo laban sa inyo, sasabihin nyo na mumulitika ang gobyerno. Ano yun? Normal bang pag-iisip yan? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung inyong susubaybayan ang mga nangyayari, hindi mo talaga masabi. Kaya nga tayo nagtatanong na, Vice President Sara, meron nga bang sakit? Kasi puro politika na lang idinudugtong kahit na meron talagang lehitimong complainant. Katulad ng ICC, ang lehitimong complainant mga Pilipinong biktima ng tukhang. Kaya sa kinasuhan, may mga proseso sa national at international law, kaya hinuli at ikinulong si Duterte. Pero sasabihin niya, pamumulitika lang daw. Puro ganun eh. Ay hindi bobo ang Pilipino. Matatalino ang mga Pilipino. Maaring ang bobo or nabobobo ay yung mga taong saradong pag-iisip dahil isang kaisipan ng kanilang ginagawa. Ang ipagtanggol, akala mo'y inaapi. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Yan po ay ang umiiral. Kahit na sinong gobyerno dapat pairalin yan. Law is law. Higit sa lahat, rule of law ang pinapairal ng Marcos administration. Pagka ba rule of law, politika, pamumulitika, kalokohan yan. Pag rule of law, yan ang matino na gobyerno. Yan ang tamang proseso. Sa buong mundo, sa international community, rule of law, yan ang tama. Human rights violation, against the law. Tukhang, against the law. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, against the law. Paggugulpi ng mga simpleng mamamayan, against the law. Pagpe-fake news, against the law. Destabilization, against the law. Diba? Fake news, against the law. Lahat to laban sa batas eh. Kaya kayo ganyan kasi rule of law, ipinapairal ng pamahalaan under President Marcos ang batas. Tapos ngayon, ang inyong katwiran at sagot, pamumulitika lang. Wow, tubigo yan. Wow, kalokohan yan. Wow, hindi yan totoo.
Di ba? Nakuha nyo? Inisa-isa ko na. Lahat ng ginagawa against the law. Kaya kapag pinairal ng batas, rule of law, mananagot kayo dahil may complainant, may proseso, may obligasyon ng gobyerno, pangalagaan, proteksyonan ang sibilyan under the law. Ang aabuso sa mga sibilyan against the law. Di ba? Yung nagsasabi ng politika ay sarado ang isip niya. Guilty kayo siguro. Alam niyo ang totoo. Kaya siguro kayo ay sinasabi niyo gano'n. Pero anyway, lahat tayo entitled sa lahat ng mga issue. Huwag lang personalan, issue lang. Again, inuulit ko, kaya tayo nagtatanong, Vice President Sara Duterte, meron niya bang sakit? Kasi siya ay pangalawang Pangulo ng bansa. Napaka-sensitibo ng posisyon. Dapat ang Presidente, Pangulo at Vice President, 100%, lahat ng elected official, dapat 100% nasa kondisyon ng pag-iisip. Nasa kondisyon ng kalusugan. Kasi yan ay obligasyon malaman ng taong bayan. Kaya tayo nagtatanong lang. Wala tayong karapatang maghanap ng ebidensya. Sila ang sumagot. Ayan po. Okay? Ang linaw-linaw. Pag hindi nyo naintindihan, kasi linaw yan ng malapit ng sumikat ang araw dito sa Pilipinas. Kasi anong oras na ba? Mag-aalas 6 na ng gabi, ng umaga. Okay? Muli, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. God is good all the time. Katulad po ni BP Leni. Nakita natin si BP Leni noong siya ang vice presidente natin, 'di ba? Napakaganda ng kanyang kalusugan. At ewan ko kung nagkasakit ba si BP Leni sa kanyang pamumuno ng 6 years sa Office of the Vice President. Kung sakali na may nangyaring hindi maganda noon kay Digong, alam natin na mayroong papalit na BP Leni na maayos ang pangangatawan at nasa tamang estado ang pag-iisip. Pero dito kay Sara Duterte, no, ang labo niya talaga. Alam mo, parang gusto kong tanungin, ang labo mo, girl, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba ang problema mo? Ba't ba galit na galit ka sa mundo? Porque hindi mo nahawakan sa leeg, porque hindi nyo napasunod si PBBM sa inyong mga kagustuhan. Di ba ganyan na kayo? Wag ganun, girl. Di ba napaghahalata masyadong atat at sakim sa kapangyarihan. Di ba masyadong napaghahalata na wala talagang puso, wala talagang concern sa taong bayan, bagkus ang gusto lamang, 'di ba, ay ang makuha ang posisyon para makapaghari-harian muli dito sa Pilipinas. Napaghahalata alam niyo po, tayo na mga Pilipino, 'di ba, inayawan nga natin dati yung diktadorya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon alam niyo, nakikita ko kapag si Sara ang sakaling maging presidente, mas masahol pa sa diktadorya 'to. Nakikita natin na yung iba yung pag-uugali talaga. Talagang kumbaga yung tao na nasusunod lagi at nakukuha palagi ang kanyang gusto, yan ay nagiging mas wild. Katulad no na eto, hindi to lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Noong si Pantaleon Alvarez ang nakaupo na House Speaker, hindi tumigil si Sara na hanggat hindi nasisibak sa pagiging House Speaker itong si Pantaleon Alvarez. Siya ang tinuturong dahilan ng pagkakasibak at walang nagawa ang tatay niya diyan. Kaya nga nagkaroon ng hidwaan noon si Digong. Medyo lumayo si Pantaleon Alvarez kasi nga po, sibaking ka ba naman ang anak ng presidente? Yung presidente naglagay sa iyo diyan. 'Di ba? Kaya yun nakikita natin, yung pagiging, ewan ko kung tama ba yung salitang narcissistic dito kay Sara Duterte. Kasi yun yung parang nakikita natin at siya ang mas may potensyal na maging diktador kaysa kay PBBM. Kasi si PBBM, soft-hearted ang nakikita natin na pagkatao niya. May puso siya sa taong bayan. Nakikita natin ang awa niya sa mga Pilipino
Kaya siya ay nagtatrabaho ng tama, nagtatrabaho ng ayos. Hindi katulad ni Sara Duterte na nakikita natin galit sa mundo. Diba kasalanan ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga nangyayaring pagsingil sa kanila ng tadhana? Diba kasi alam niyo po, nakikita naman natin yung mga ginawa ni Digong noong siya ang presidente at may mali talaga. Bakit hindi matanggap ni Sara Duterte yan na may mali ang kanyang ama at kailangan itong pagbayaran? Hindi naman kikilos ang tadhana kung hindi po kailangan pagbayaran ni Sara Duterte at ng kanyang ama ang kanilang mga nagawa. Diba? Kita nyo sa ICC, sino mag-aakala na pati si Sara kasama sa reklamo? Diba? Wala tayong kamalay-malay. Ang reklamo ay simula 2011 hanggang 2019. Ang pagiging mayor ni Sara ay naging mayor siya ng Davao, 'di ba? Ilang taon siya naging mayor ng Davao, ilang term. 'Di ba? So ibig sabihin, under sa ICC ang Pilipinas, may nakikita ng mali with Sara Duterte as mayor at may complainant. Di ba kaya tama lang na sa ICC dalhin yung kaso? Dahil po, vice-presidente yung kakasuhan nitong mga biktima. O, kita nyo naman ang kanilang mga impluensya. Di ba? Kahit nga si Yusek Castro, nagtataka bakit ganun kabilis ang aksyon ng ombudsman. Pati si Boying Remulla nagtataka din. Bakit daw wala walang yung pagbuo ng yung meron sinasabi parang iimbestigahan muna, fact finding body. Ito nga nangyari sa NAIA o sa Villamor Air Base sa pagsuko kay Digong sa Interpol. Ang bilis daw, wala man lang fact finding, walang investigasyon, bigla na lang kagad silang pinapasagot. Di ba? Kaya tama lang po na dinala po sa ICC ang mga kaso. Kaya ang tanong natin dito ngayon kay Sara Duterte, nasa tama ka pa bang kalagayan? Nasa tama ka pa bang pag-iisip at ikaw ba ay walang sakit? 'Di ba? Kasi parang para sa akin yung kinikilos, ginagawa ni Sara Duterte ay isang pagpapakita na para siyang naaaning. At isa po, ito, sigurado ko isang tao ang hindi po naaaning o hindi po magiging tuta ng mga Duterte at wala pong kahit anumang sakit, at sigurado ko na kung iboboto natin siya hanggang 3 term bilang isang senador, ay matatapos niya ang pagiging senador ng maluwalhati at magiging malaki ang tulong sa ating mga Pilipino. Walang iba yan kung hindi si Senator Benher Abalos. Sana po ay suportahan ninyo at iboto nyo po sa darating na halalan. Dahil po si Benher Abalos po ay sigurado ko na hindi po ito magiging tuta ng isang posibleng maging diktador dito sa ating bayan. Hindi po yan kakalabanin ang mga nagseserbisyo ng tunay sa ating bansa. At puro rule of law ang paiiralin. Benher Abalos po yan. Suportahan po natin ang may pinaka-solid na track record at talaga naman pong napakabait po na tao. Napakaraming magpapatunay niyan. Kaya nga po, siya ay inendorso ni Vice Ganda, Franklin Drilon, BP Leni, na pero si BP Leni inendorso si Benher Abalos. Diba? Nandyan pa si Ping Lacson, Tito Soto, Abby Binay, at Erwin Tulfo. Gusto nila na makasama sa Senado si Benher Abalos dahil alam nila ang kalidad at kakayahan ng pagseserbisyo sa ating mga Pilipino. Napatunayan niya na yan. Simula naging konsehal, mayor,
MMDA chairman, congressman, hanggang maging DILG secretary. Lahat yan, nahawakan na ni Senator Benhar Abalos. Hindi na siya bago sa trabaho ng pagiging senador dahil lahat ay napagdaanan niya na. And this is the right time para magkaroon po ng isang Abalos sa Senado. So yun lamang po. Maraming salamat sa video po ninyo, Sir Mike Abe. Maraming salamat sa mga manonood. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Please support MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Good morning.